Magandang araw, kaibigan! Maligayang pagdating sa ating channel. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang napakahalagang tema, ang Aklat ng Kawikaan, mga prinsipyo ng tagumpay para sa 2025. Kung nais mong maging matagumpay hindi lamang sa material na aspeto, kundi pati na rin sa espiritual at moral, samahan mo ako sa pagbubulay sa mga aral mula sa Biblia. Tara, simulan na natin! Proverbs chapter 1 verse 7 says, "The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction." This verse is the foundation of our study today. Ngayong 2025, ano nga ba ang mga prinsipyo mula sa kawikaan na makakatulong sa atin na makamit ang tunay na tagumpay? Narito ang 5 mahalagang prinsipyo. Una, pagiging masikap. In Proverbs chapter 10 verse 4, it is said, "The hand of the diligent will make rich, but the lazy will be poor." This shows that success does not come by chance. It takes hard work and focus. In the new year, let's try to be more productive in our work and activities. Magsimula sa simpleng hakbang, tulad ng pag-set ng malinaw na goals at paggawa ng schedule. Ang pagiging masikap ay isang ugali na nagdudulot ng pagpapala. Pangalawa, pagtitiwala sa Panginoon. Sabi sa Proverbs chapter 3 verse 5 and 6, "Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight." Many of us worry about the future, but trusting God is the key to succeeding in peace. Kapag inilagay natin ang ating tiwala sa Panginoon, binibigyan niya tayo ng direksyon at katiyakan na ang kanyang plano ang pinakamahusay para sa atin. Pangatlo, pagiging maingat sa salita. In Proverbs chapter 18 verse 21, it is said, "Death and life are in the power of the tongue, and whoever loves it will eat its fruit." Our speech is very important because it has the power to give life or destroy. Ngayong 2025, sikapin nating gumamit ng mga salita na nagdudulot ng pag-asa, pagmamahal, at inspirasyon sa iba. Pang-apat, pagiging mapagbigay. Proverbs chapter 11 verse 25 says, "A generous soul will prosper, and he that watereth shall be watered also." Being generous not only blesses others but also gives us pleasure and blessing from God. Maging inspirasyon tayo sa iba sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ating biyaya. Tandaan, ang pagbibigay ng taos-puso ay nagdudulot ng kaginhawaan sa ating kapwa. Panghuli, pagiging marunong. In Proverbs chapter 4 verse 7, it is said, "Wisdom is most valuable, therefore get wisdom, and with all that you get understanding." Wisdom is not only about knowledge, but the right use of it. Ngayong 2025, sikapin nating matuto mula sa ating mga karanasan at mula sa mga taong mas may kaalaman. Huwag tayong matakot humingi ng payo sa iba at mag-aral ng mga bagong bagay. Kaibigan, ang Aklat ng Kawikaan ay puno ng napakahalagang aral na maaaring magbigay ng gabay sa ating paglalakbay ngayong 2025. Ang pagiging masikap, pagtitiwala sa Panginoon, pagiging maingat sa salita, pagiging mapagbigay, at pagiging marunong ay ilan lamang sa mga prinsipyong ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ito sa iyong mga mahal sa buhay. Mag-iwan din ng comment sa ibaba kung anong prinsipyong mula sa kawikaan ang nais mong isabuhay ngayong taon. Salamat sa panonood,
At naway magtagumpay ka sa lahat ng iyong layunin para sa 2025.